Gamit ang isang espesyal na mahika sa paggalaw, tumalon siya sa ibabaw ng pader, hinahangaan ng arkitektura ng mga tao. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang tumalon papasok sa isang kwarto mula sa bintana para magpahinga sa gabi. Gayunpaman, napuno ang kwarto ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Dahil sa kuryosidad, tumalon si Kirabane sa ibabaw ng kama, kung saan nakita niya ang isang sanggol na may blondeng buhok. Pagkakita sa pusa, lalo pang lumakas ang iyak ng sanggol na ikinataranta ni Kirabane. Upang patahanan ng sanggol, sinubukan niyang ikuskus ang kanyang malambot na buntot sa mukha nito. Pagkaramdam sa balahibo ng pusa, mabilis na kumalma ang sanggol at nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay pumasok ang isang maid sa kwarto para silipin ang sanggol at nakita na lang itong hawak ang buntot ni Kirabane. Ngumiti siya dahil alam niyang inaasahan ng hari na may bibisitang pusa ng gubat sa kanilang kaharian. Ipinaliwanag ni Kirabane na hindi sinasadyang napaiyak niya ang sanggol, kaya ngayon ay naipit siya bilang yaya nito. Tumawa ang maid, nauunawaan kung bakit hindi umiyak ang prinsipe ngayong gabi. Nang marinig ang mga salita niya, nagulat si Kirabane na ang sanggol na ito pala mismo ang prinsipe na hinahanap niya. Dahil nakaramdam ng pagkailang, ipinaliwanag niya sa maid na dapat ay makikipagkita muna siya sa mga magulang ng prinsipe. Nag-alok ang maid na iparating ang kanyang mensahe sa hari. Kaya kinabukasan, nakipagkita si Kirabane sa hari sa kanyang bulwagan. Doon, tumawa ang hari, masayang makita siya. Sa buong panahong ito, nakakarinig siya ng mga bali-balita na isang itim na pusa sa gubat ang mag-isang tumalo sa isang oso. Ngayong nakikita ang pusa sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng pagmamalaki na magkaroon ng malakas na mentor para sa kanyang anak. Nakaramdam ng pagkailang si Kirabane habang iniisip na ang hari mismo ay kasing laki ng isang oso. Nang hingi ng hari ang kanyang opinyon tungkol sa kanyang anak, ipinunto ni Kirabane na siya ay literal na isa pa lamang sanggol. Sa tabi ng hari, ngumiti ang babaeng pasa ang kasama niya, inaalala na una niya itong nakilala sa ganap na kabaligtarang paraan. Noong bata pa ang hari, siya mismo ang lumapit sa natutulog na pusa. Matapos ang kanyang pakikipagpulong sa hari, nagdesisyon si Kirabane na gumugol ng oras sa palasyo para mas makilala ang prinsipe. Sa paglipas ng mga araw, pinanood ng itim na pusa ang prinsipe na lumaki mula sa pagiging sanggol hanggang sa maging isang maliit na bata. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang prinsipe at naging isang matapang na bata na walang takot na nakakaakyat sa matataas na puno. Dahil gustong makita si Kirabane, nagmadali siyang pumunta sa training grounds ng palasyo. Doon ay nakita niya ang hari na nakikipag-usap sa mga pusa tungkol sa isang kalapit na digmaan. Ipinaliwanag ng hari na ang kalapit nilang bansa ay nakikipagdigma laban sa Demon Lord. Bagaman hindi makasali ang kanyang kaharian sa paglaban kasama nila, nagpapadala siya ng mga supply para tulungan ang kabilang bansa. Dahil gusto niyang siya mismo ang lumaban sa Demon Lord, nalungkot ang hari, kaya pinaalalahanan siya ni Kirabane tungkol sa kanyang mga tungkulin sa kaharian. Inamin ng hari na nakatali siya sa kanyang mga responsibilidad. Noong bata pa siya, palagi siyang gustong mag-adventure o gumawa ng mga mapangahas na bagay. Hindi niya kailanman inaasahan na lalaki siyang isang hari na uunahin ng kanyang kaharian sa bawat hakbang. Noon, nakatagpo rin ng oso ang hari. Hindi tulad ni Kirabane, wala siyang lakas para talunin ang oso, kaya nakatakbo lamang siya para iligtas ang kanyang buhay. Habang nakikinig ang prinsipe sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng puting pusa na si Kirabane ay isang alamat sa mga katsit. Kahit na ang mga pusa ay malalakas na halimaw, karamihan sa kanila ay walang laban sa isang oso kung mag-isa lang. Sa pamamagitan ng pagpatay niya ng oso ng mag-isa, nagawa ni Kirabane ang imposible. Nang marinig ito, humarap siya at sinabing may iba pang mga pusa na mas malakas kaysa sa kanya. Dahil kabilang si Kirabane sa grupo na unang nagpabagsak sa isang oso, inisip niya na ang iba pa niyang mga kapatid ay may lakas ding makapatay ng oso ng mag-isa. Nang marinig ito, napagtanto ng puting pusa na siya ay isa sa mga maalamat na magkakapatid. Nagtaka siya kung ano na ang ginagawa ng iba pang mga kapatid. Kaya ipinaliwanag ni Kirabane na matagal-tagal na rin siyang walang komunikasyon sa kanila. Habang patuloy na nag-uusap ang tatlo, sumingit ang prinsipe at humihingi ng mas mahirap na hamon mula kay Kirabane. Tumalon siya mula sa pader at tinanong ang prinsipe kung gusto nitong hulihin ulit ang kanyang buntot. Nakainis ito sa prinsipe kaya inakay siya palayo ni Kirabane. Ilang linggo ang nakalipas, nanalo ang kalapit na bansa sa digmaan laban sa Demon Lord. Para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ipinadala ng bansa ang mga bayani nito upang bisitahin ang hari bilang pasasalamat sa kanyang suporta. Sa loob ng palasyo, habang binabati ng hari ang mga magigiting na mandirigma, nagulat si Kirabane nang makita ang sarili niyang kapatid. Nakatayo si Kyotama kasama nila. Ngumisi si Kyotama, pabirong sumisignal sa kanya na manatiling tahimik.
Sa loob-loob niya, nakaramdam ng pagkamangha si Kirebe nang malamang ang kanyang mapangahas na kapatid noon ay naging mas malakas na ngayon. Kinalaunan, nakita niya ang prinsipe na nagtatago sa isang puno. Hiniling ng prinsipe kay Kirebe na turuan siya ng mahika. Kaya ipinaliwanag niya na hindi pinapayagang matuto nito ang mga bata bago sumapit ang edad na 8. Bagaman nauunawaan ito ng prinsipe, nakaramdam pa rin siya ng pananabik matapos makita ang mga maalamat na bayani. Dahil gustong maging kasing lakas nila, hiniling niya kay Kirebe na isama siya sa pag-adventure. Inisip ng prinsipe na ang isang tao ay maaari lang maging malakas kung mag-a-adventure. Nang pag-isipan nito, nagdesisyon siya na sa huli ay gusto niyang maging kasing lakas ni Kirebe dahil ang itim na pusa ang nagpalaki sa kanya sa buong buhay niya. Gusto ng prinsipe na maging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Nang marinig ang ganito kabibigat na salita mula sa isang bata, nagulat ngayon maging ang relax na si Kirebe. Inaasahan niya kung ano ang mga maaabot ng prinsipe sa hinaharap. Binalaan niya ang bata na hindi sapat ang pagkatuto ng mahika para sa pag-adventure. Bukod sa mahika, kailangan din niyang kumuha ng tamang armas at kagamitan para makasurvive sa kagubatan. Tumango ang prinsipe, kaya sinabihan din siya ni Kirebe na ayusin ang kanyang ugali dahil gusto nitong maging mas kumpiyansa pa siya kaysa dati. Makalipas ang ilang taon, sa ilalim ng pagsasanay ni Kirebe, naging sapat ang lakas ng prinsipe para lumaban ng mag-isa at gumamit ng mahika. Isang araw, tumakas siya mula sa palasyo para pumatay ng isang oso mula sa gubat. Kinalaunan, kinaladkad niya ang patay na oso sa buong bayan na nakatawag ng pansin sa lahat ng naruroon. Dahil teknikal na isang pag-anti ang prinsipe, sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa lahat. Suot lamang ang isang simpleng bahag, ibinagsak niya ang patay na oso sa Adventurers Guild. Bagaman iginigiit niyang nakita niya lang na patay ang oso sa gubat, nakaramdam ng paghihinala ang mga receptionist ng guild nang mapansin nila ang lahat ng mga marka at pasa sa katawan niya. Nang mapagtanto ni Kirebe na napakasamang umarte ng prinsipe, kinausap niya ang receptionist na irehistro ito bilang isang adventurer. Ilang buwan nang lumipas, humaba na ang buhok ng prinsipe at nakasuot siya ng eleganteng suit. Dumalo siya sa isang royal ball kung saan napukaw niya ang atensyon ng ilang mga dalaga. Dahil hindi madalas magpakita sa publiko ang prinsipe, tinanong ng ilang babae kung ano ang pangalan niya. Nalaman nilang Stono ang pangalan niya. Nagulat ang mga babae nang malaman na 12 taong gulang pa lang ang prinsipe dahil napakatangkad niya mula sa genetics ng kanyang ama at may pangangatawan ng isang lalaki dahil sa lahat ng pagsasanay niya sa gubat. Umalis si Stono sa ball na inis sa lahat ng mga tanggang bisitang maharlika at sa mga etiquette dahil pakikipagsapalaran lang ang pakialam ng prinsipe. Ayaw na ayaw niya sa lahat ng atensyong nakukuha niya mula sa mga babae. Bukod pa rito, naiisip din niya na masyado pa siyang bata para sa romansa. Hindi maintindihan ni Stono kung bakit parang mga mandaragit ang lahat ng mga babaeng maharlika. Kaya ipinaalala sa kanya ni Kirebe na ang pagpili ng romantic partner ay parang pangangaso para sa kanila. Imbes na pumatay ng target para sa pagkain o karangalan, ginagawa ng mga babaeng ito ang lahat para mahanap ang pinakagwapo at pinakamalakas na lalaki upang makakuha ng magandang katayuan para sa kanilang sarili. Nang marinig ang palitang pangangaso, na-excite si Stono at naisip na dapat din siyang mangaso. Napagtanto rin ni Kirebe na medyo kinalawang na siya, kaya sinabi sa kanya ng prinsipe na oras na para lumabas sa isa na namang pakikipagsapalaran. Ilang araw ang lumipas, kaarawan na ng hari. Doon, binati ng hari ang lahat ng kanyang mga bisita na puro papuri para sa kanyang napakagaling na anak. Inobserbahan muna ni Stono ang pagtitipon bago humingi ng pahinga sa kanyang ama hanggang sa magsimula ang firework ceremony. Tumawa ang hari dahil alam niyang pagod ang kanyang anak sa pagbati ng mga bisita buong araw at pinayagan niya si Stono na magpahinga muna sa kanyang kwarto. Maya-maya, ng oras na para sa fireworks, nagmamadaling dumating ang isa sa mga tagapaglingkod ng hari na may dalang mahalagang balita. Ibinunyag niya na nawawala ang prinsipe sa kanyang kwarto. Nag-iwan ito ng mensahe na lumabas siya para makipagsapalaran. Nagulat, napa-facepalm ang hari sa pagkadismaya dahil alam niyang naloko siya. Gayunpaman, alam niyang mangyayari din naman talaga ito. Kaya ipinagdasal na lang niya na maging ligtas ang kanyang anak. Samantala, tumakbo sina Stono at Kirebe hanggat kaya nila na naglalayong makarating sa kabilang bansa lagpas ng Noves Forest. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa gubat para magpahinga. Napaisip si Stono kung mabubunyag ba ang pagkakakilanlan niya sa kalapit na bansa. Ipinaalala sa kanya ni Kirebe na malamang ay maglalabas agad ang hari ng mga warning poster para sa kanya, kaya kailangan nilang magmadali. Pansamantala, ginupit ng prinsipe ang kanyang buhok para hindi siya matagpuan. Upang maiwasang paghinalaan, nagdesisyon siyang palitan ang kanyang pagkakakilanlan at magpanggap bilang isang probinsyano.
Para simulan ang kanyang transformasyon, pinalitan niya ang kanyang pangalan at ginawang Stan. Pagkatapos ay natulog ang prinsipe sa ibabaw ng sanga ng puno. Nagulat si Kirabane sa kakaibang posisyon niya, kaya ipinaalala sa kanya ng prinsipe na mas ligtas matulog sa mataas na lugar. Tumango siya at umakyat na rin sa puno. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng pusa na naspoil na siya ng malalambot na kutsan at unan sa Royal Castle. Kinaumagahan, nakita niya ang prinsipe na nakaluhod na naka-loincloth na lang. Ipinaliwanag ni Stan na itinapon niya ang kanyang mga damit para maiwasang makilala bilang isang maharlika. Ipinaalala sa kanya ni Kirabane na kahit ang mga probinsyano ay pwede namang magdamit, ngunit hindi na ito pinansin ni Stan. Pagkatapos ay hinuli niya ang isang kalapit na kuneho at sinimulang kainin ito ng hilaw. Kahit si Kirabane, na isang predator na hayop, ay nandiri, ngunit sa tingin ng prinsipe ay ganap na normal ang kumain ng ganito. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon siyang maghanap ng lobo na papatayin. Nang marinig ito, binalaan ni Kirabane ang prinsipe na hindi pa siya handa para sa mga lobo, lalo na't lumalaban sila ng pangkatan. Bigla nilang narinig ang ungol ng isang oso sa malapit. Na-excite si Stan para sa isang totoong laban, ngunit binalaan siya ni Kirabane na umatras. Ipinaalala niya sa prinsipe na ang oso ay isa sa mga pinakamalakas na halimaw sa gubat, kaya hindi sila pwedeng makipagsapalaran dito. Gayunpaman, naisip ng prinsipe na palagi siyang mananatiling mahina kung patuloy siyang tatakbo na parang duwag. Salungat sa gusto ni Kirabane, gumamit siya ng magic spell at tumakbo papunta sa oso, sabay pakiusap kay Kirabane na iligtas ang buhay niya kung masyadong malakas ang oso. Sa huli, sobrang nagalit si Kirabane sa pagiging matigas ang ulo ng prinsipe, ngunit sinuportahan pa rin niya ito gamit ang kanyang lightning magic. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay nilang natalo ang oso. Pagkatapos ay ibinente nila ito sa isang kalapit na bayan para sa malaking halaga. Gamit ang kanyang bagong pera, masayang bumili si Stan ng mga damit na maisusuot. Umarkila rin siya ng inn para mapagpahingahan. Sa loob, pinagalitan siya ni Kirabane dahil sa padalos-dalos niyang ginawa kanina. Ipinaalala niya sa prinsipe na kahit may magic siya, hindi siya dapat makipaglaban sa kalaban nang hindi muna kumukuha ng tamang kagamitan. Nang marinig ito, nagdesisyon ng prinsipe na bumili ng sarili niyang armas. Napaisip kung anong armas ang bibilhin niya, naalala niya na sa Royal Castle ay mayroong isang magic sword na perpektong nagpapagana sa kanyang mana. Ngayong may pera na siya, gusto ni Stan na bumili ng sarili niyang magic sword na bagay sa isang adventurer. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon siyang umalis ng bayan para sa mas marami pang pakikipagsapalaran habang nagtipon-tipon ng mga taong bayan para ihatid siya. Nagpasalamat si Stan sa kanilang lahat sa pag-aalaga sa kanya. Suspisyoso pa rin ang buong taong bayan sa gwapong batang ito na bigla na lang sumulpot at nanggulo sa buong mundo nila. Bigla na lang, isa sa kanila ang nakatanggap ng missing person poster na ipinadala mismo ng hari. Habang tinitingnan nilang lahat ang litrato ng prinsipe, tuluyan nilang napagtanto na ang malikot na adventurer na iyon ay walang iba kundi ang nawawalang prinsipe. Samantala, nagmamadaling umalis ang prinsipe, masayang magsimula sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa hinaharap, makakamit niya ang magagandang bagay at makikilala bilang ang maalamat na Hero King. Makalipas ang ilang panahon, isang puting pusa ang humiling kay Mr. Wing na makipagsapalaran sa mga bundok. Sa kasamaang palad para sa kanya, patuloy na tumatanggi si Mr. Wing dahil masyadong mapanganib ang mga bundok. Hindi lang malayo ang mga bundok sa gubat, kundi may mga halimaw rin doon na mas malalakas pa kaysa sa mga oso sa gubat. Sa kabilang banda, hindi man lang kayang pumatay ng oso ng puting pasang ito ng mag-isa. Kaya naisip ni Mr. Wing na wala siyang pag-asa doon sa labas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga babala, patuloy na nagmamakaawa ang puting pusa na payagan siyang umalis. Gusto niyang lumabas ng gubat para makakita ng bagong mundo at para umangkin ng teritoryo sa isang lugar kung saan hindi pa nakikita ang mga pusa noon. Ganoon pa man, mahigpit na pinipigilan ni Mr. Wing ang lahat ng pagtatangka niyang umalis. Hindi nawala ng pag-asa ang puting pusa. Dahil hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap, patuloy niyang kinulit si Mr. Wing ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong mapagod at pumayag na paalisin siya. Ngunit bago makaalis ang pusa, nilagyan siya ni Mr. Wing ng isang magical GPS tracker para sa kaligtasan. Taglay ang permisong galugarin ng mundo, tumakbo palayo ang puting pusa, excited na simulan ng kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang panahon, nakarating na rin sa wakas ang puting pusa sa paanan ng mga bundok. Kahit alam niyang may mga mapanganib na halimaw sa mga bundok, inaabangan niya ang makatuklas ng bagong lupain at makapag-angkin ng magandang teritoryo. Gayunpaman, habang papunta sa mga bundok, wala siyang ibang nakain kundi mga simpleng daga. Ngayon ay nagsawa na siya sa mga ito at gusto niyang makatikim ng mga bagong lasa.
Dahil puno ng mayayabong na halaman ng mga bundok, nagdesisyon ng pusa na mangaso ng mga bagong biktima. Nakakita siya ng mga ibon at squirrel sa malapit at nagmamadaling pumunta para suriin ang mga ito. Nang makalapit siya sa isang pugad ng ibon, naghanda ang puting pusa na gamitin ang kanyang mga diskarte sa pangangaso. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang bagay. Isang batang babaeng tao ang umakyat sa puno at dahan-daang lumalapit sa mga ibon. Sa hindi malamang dahilan, nagagawang itago ng batang babae ang kanyang presensya, kaya nanatili sa pwesto nila ang mga ibon. Sa wakas, nang maabot niya ang mga ibon, mabilis na tumalon ang batang babae at hinuli ang mga ito gamit ang isang lambat. Bilib ang puting pusa sa kanyang huli, ngunit napagtanto niyang babagsak siya ng diretso sa lupa. Matapos bumagsak sa lupa, nanatiling walang galaw ang batang babae ng sandali. Nag-alala, hinugas siya ng puting pusa para magising. Pinayuhan niya ito na itigil ang pagiging masyadong padalos-dalos. Sa unang pagkakataon na makarinig ng pasang nagsasalita, inisip ng batang babae na nagka-brain damage siya dahil sa pagkahulog. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ng puting pusa na talagang nakakapagsalita siya, nagdesisyon itong maniwala sa kanya. Sinabihan niya itong mag-ingat pa lalo sa kanyang pangangaso, ngunit may kumpiyansang sinabi ng batang babae na malakas siya kaya hindi siya masasaktan. Ganoon pa man, sinabihan siya ng pusa na mas mag-ingat pa. Inamin ng batang babae na ito lang ang alam niyang paraan para mangaso. Kaya napaisip ang puting pusa kung hindi ba siya tinuruan ng iba pang paraan ng mga magulang niya. Ngumiti siya at inihayag na lumaki siyang isang ulila. Nang marinig ito, naawa sa kanya ang puting pusa. Pagkatapos, habang sinusuri ng batang babae ang kanyang huli, nagdesisyon siyang mangaso pa para makakain ng karne ang lahat ng kasama niya sa bahay. Nang marinig ito, nalaman ng pusa na may kasama pa pala siyang ibang tao. Ipinaliwanag ng batang babae na kasama niyang nakatira ang iba pang mga bata sa isang ampunan na pinatatakbo ng isang mabait na pari. Matapos makilala pa ng lubos ang batang babae, nagdesisyon ng pusa na tulungan siyang mangaso. Akala ng batang babae ay walang gaanong magagawa ang isang maliit na pusa, kaya pinakitaan niya ito ng lightning spell. Agad na napatay ng lightning spell na ito ang isang malaking kuneho at isang ibon, kaya nagulat ang batang babae. Dahil bilib ang batang babae, sinamantala ng pusa ang pagkakataon para ipagmalaki ang sarili niyang lakas. Ipinagmalaki niya sa kanya na kahit hindi niya kayang pumatay ng oso ng mag-isa, sapat pa rin ang lakas niya para mabuhay sa mga bundok. Pagkatapos ay pinanood niya ang batang babae na tanggalin ang mga balahibo at laman loob ng mga hayop. Nagtataka, nagtanong ang pusa kung bakit masyado niyang nililinis ang mga pagkain niya. Ipinaliwanag ng batang babae na gagawa siya ng sopas gamit ang karne, kaya kailangan muna niya itong linisin. Nang marinig ito, labis na natuwa ang pusa. Noon, nakatikim siya ng sopas na inihanda ng mga royal chef sa kabisera. Mula noon, minahal na niya ang simple ngunit nakakabusog na putahe. Ngayon ay excited na siyang matikman ito ulit. Nang makita ang excitement sa kanyang mukha, mabait siyang inayaya ng batang babae na maghapunan kasama niya. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa ampunan kung saan nagsimulang humanga ang lahat ng mga bata sa puting pusa. Nang makita ang karneng nakasabit sa katawan ng pusa, napaisip ang mga bata kung tinutulungan ba nito ang kanilang ate na magbitbit. Na-offend, sinabi ng puting pusa sa kanila na siya mismo ang nangaso ng lahat ng iyon ng mag-isa. Nang marinig siyang magsalita, nagulat ang lahat ng mga bata tulad ng kanilang ate. Ipinaliwanag ng ate sa lahat ng mga bata na ang pusa ang hamuli sa karamihan ng nakuha nila, kaya bumilib silang lahat. Biglang umuwing galit ang pari sa batang babae dahil nangaso na naman ito at pinagalitan niya ito dahil palagi itong nasasaktan. Nakahinga ng maluwag ang puting pusa nang makitang may isang matandang nagbabantay sa mga bata. Samantala, nakipagtalo ang batang babae sa pari na umaaktong parang hindi man lang siya nasaktan. Sa kasamaang palad, tinawag siya ng puting pusa na sinungaling na lalo pang nagpainis sa kanya. Napansin ng pari na mas maraming nahuling hayop ang batang babae kaysa sa karaniwan, kaya naisip niya na malamang ay tinulungan siya ng pusa. Pinagpasalamatan niya ang pusa sa pag-aalaga sa batang babae. Ngumiti ang pusa, ipinaalala sa pari na naghihintay pa rin siya sa sopas niya bilang kabayaran. Nang marinig ito, tumango ang pari. Ipinakilala niya ang batang babae bilang sige at tiniyak sa pusa na masarap itong gumawa ng sopas. Sa likuran niya, tahimik na sinubukan ni Gina tumakas para makaiwas na mapag-alitan ulit. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng pari at sinimulan siyang pag-alitan ulit. Dahil dito, naisip ng puting pusa na isang responsableng tagapag-alaga ang pari. Nang umalis na si Nagi at ang pari, lumapit sa kanya ang iba pang mga bata. Dahil naku-curious, sinimulan siyang haplasan ng lahat sa iba't ibang parte para subukan ang kanyang mga reaksyon.
Sa simula, nag-enjoy ang puting pusa sa kanilang mga haplos at kamot. Pagkatapos, hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang buntot na talagang ikinainis niya.